Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si na dating Senator Leila de Lima at akbayan nominee Chel Jokno na sapat ang ebidensyang hawak ng House Prosecution Panel upang maipanalo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dalawang incoming members ng House of Representatives, kailangan lamang nila ang paghandaang mabuti ang paglilitis. Itinanggi naman ni Attorney Jokno na politika ang dahilan ng pagtanggap sa alok na sumali sa prosekusyon. Ayon naman kay De Lima, may planong mag-convene ang naturang panel sa susunod na linggo. I just have to prepare. I'll just have to study. I'll just have to review the records and prepare. It's all about the evidence kung paano ito maipresenta para maging malinaw, para maging malakas, para maka-achieve ng conviction. So it's all about preparations. Samantala, sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, posibleng mapunta sa dalawa ang articles of impeachment na maiiwan ni na Congressman Chel Bongalon at Loreto Acharon. Hataw Balita ngayon. Nagpaalala si Senate President Francis Chis Escudero sa mga incoming o presumptive senators na umiwas munang magbigay ng posisyon tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y habang hindi pa nagsisimula ang paglilitis at wala pang ebidensya kaugnay sa nasabing kaso. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, ika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng categorical na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara. Tiniyak ng senador na handa ng Senado para sa impeachment trial kabilang ang seguridad, lugar para sa prosecution at defense panels at iba pang logistical na detalye. Nakatakdang mag-convene ang impeachment court sa muling pagbubukas ng sesyon nito sa June 2 at isasagawa ang dry run matapos ang sign die o adjournment sa June 13. Hataw Balita ngayon. Idineklara ng Court of Appeals na null and void o walang bisa ang desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC na nag-aabsuelto kay dating Senator Leila de Lima sa isa sa mga kaso nito may kaugnayan sa illegal na droga. Sa desisyon inilabas ng Korte noong April 30, 2025, sinabi ng CA 8th Division na nagkaroon ng grave abuse of discretion o matinding pang-abuso sa kapangyarihan ang RTC nang ilabas nito ang desisyon noong May 12, 2023 at sumunod na kautusan noong July 6, 2023 na pumapabor kay De Lima. Dahil dito, ibinalik ng Appellate Court ang kaso sa RTC ng Muntinlupa upang muling desisyonan ang nasabing kaso ayon sa mga alituntunin na nakasaad sa desisyon ng CA. Wala pang opisyal na pahayag sa De Lima hinggil sa nasabing desisyon ng Korte. Hataw Balita ngayon. Muling ipinagpaliban ng Supreme Court ang nakatakdang schedule ng oral argument sa petisyon na kumukwestiyon sa constitutionality ng 2025 national budget matapos pagbigyan ng hiling ng Office of the Solicitor General. Nakatakda ng isagawa sa May 19 ang oral arguments para sa investigasyon sa 6.32 trillion pesos na budget ngayong taon na inihain ni former Executive Secretary Lucas Bersamin. Batay sa notice na inilabas ng Supreme Court kahapon, nag-issue ang Court en banc ng resolusyon noong May 6 kung saan nakasaad ng ire-reset ang schedule ng oral arguments sa petsa na wala pang katiyakan at subject sa abiso ng Korte. Hataw Balita ngayon. Sa opisyal na pahayag ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, sinabi nitong hindi niya lulubayan ang kasong ito at patuloy na ipaglalaban ang interes ng mamamayang Pilipino na bantayan ang kaban ng bayan laban sa korupsyon. Hataw Balita ngayon.
Kinakailangan pumunta ang mga overseas voting officers mula sa Iran, Russia at Poland sa mga pinakamalalapit na embahada sa ibang bansa upang maipadala ang mga certificates of canvass o COC. Ito ay bunson ng problema sa internet connection sa mga nabanggit na bansa. Ayon sa COMELEC, bahagi ito ng contingency plan upang hindi na kailangan ibiyahid pa pabalik ng Pilipinas ang mga dokumento. Ang mga COC mula sa Russia ay dinala sa Qatar habang ang mula naman sa Iran ay pinadala sa Kuwait. Samantala, isinagawa sa warehouse ng COMELEC sa Binyan, Laguna ang special canvassing para sa mga bansang hindi nakapag-transmit ng resulta dahil na-hold sa customs ng Portugal, Pakistan at South Africa ang kanilang consolidation canvassing laptops. Itinuturing naman ng COMELEC na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections ang voter turnout na umabot sa 81.65%, kung saan nanguna ang mga kabataan at senior citizens. Kabataan. Hindi ko pa nalalaman yung whatever, pero base sa initial natin pagtingin, talagang dumagsa ang kabataan sa pagboto nitong nakaraang 2022 elections. Yung boses nila, gusto ng sambayanan na mapakinggan. Hataw Balita ngayon. Nakahandang tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa investigasyon ng umano'y quarrying activity sa West Philippine Sea na posibleng reclamation activity. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy na binabantayan ng militar ang mga isyung may kaugnayan sa pambansang seguridad. Tutulong ang AFP sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation kung kinakailangan para matukoy ang mga nasa likod ng mga aktibidad na ito. Binigyang diin ni Padilla na mandato ng AFP na o sa ilalim ng whole nation approach ang protektahan ng pambansang teritoryo at pigilan ang mga banta sa soberanya, kalikasan at seguridad. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang panukalang itaas ang insurance coverage ng mga pribadong sasakyan kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa sunod-sunod na mga aksidente na naganap sa kalsada kamakailan. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, magandang ideya na ipantay ang insurance ng mga pribadong sasakyan sa public utility vehicles. Inaasahan, kakailanganin munang konsultahin ang mga stakeholder bago maipatupad ang mga pagbabago, lalo na at posibleng magkaroon ng pagtaas sa pamasahe o itataas din ang insurance premium. So, ang insurance, napaka-importante na. And ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Pagkakagam ko, itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV. Tingin ko napakagandang idea po niyan. At yan po ang pipilitin nating magawa. At kakausapin natin ng LTO at utusan natin ng LTO at LTFRB na kailangan i-impose natin yan. No? Hataw Balita ngayon. Nakakaranas ng pagbigat sa daloy ng mga sasakyan ng mga motorista na dadaan sa San Juanico Bridge sa Tacloban. Musod ito ng weight limit na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways sa tulay kaugnay ng concern sa structural integrity nito. Sa ngayon, tanging mga sasakyan lamang na 3 metric tons pababa ang timbang ang maaaring dumaan sa tulay. Hindi muna pinapayagan dito ang malalaking truck, maging ang mga pampasaherong bus. Hataw Balita ngayon. Patuloy na pinag-aaralan ng Department of Energy o DOE ang mga hakbang na pwedeng gawin upang lalo pang mapababa ang singil sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilla, kasama na rito ang pag-introduce ng renewable energy sa mga off-grid areas o mga liblib na lugar. Hinihikayat din ang kagawaran ng mga private energy provider na gumamit ng hybridization program upang hindi palaging nakaasa sa mga plantang gumagamit ng mamahaling langis. Gayunpaman, wala namang pangako ang DOE na agad-agad may pabababa ang singil sa kuryente. Lalo na at marami pa anyang mga bagay ang kailangang ikonsidera pagdating sa ganitong klase ng usapin.
and therefore we cannot give you an assurance that coal prices will go down tomorrow by 50% and will remain stable over time. So I think it's more realistic to take note of the fact that we are still exposed to global pressures. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Department of Education ang kumakalat na balita online na aalisin na ang K-12 sa school year 2025 to 2026. Sa picture na kumakalat online, sinasabing hindi na papasok ang grade 11 ang mga graduate ng grade 10. Sa opisyal naman ang pahayag ng DepEd sa kanilang Facebook post, sinabi ng ahensya na fake news ang balitang aalisin ng K-12. Pinaalalahanan ng DepEd ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri laban sa misinformation. Maaari nilang i-report ang anumang uri ng maling balita o impormasyon tungkol sa basic education sa kanilang email na deped.actioncenter@deped.gov.ph. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. 80% ng mga batang Pilipino ay hindi nakararanas ng early childhood education bago pumasok sa kindergarten. Sinabi ni Dr. Carol Mark Yee, naramdam ang kakulangan ng free school, lalo na sa may hirap at liblib na komunidad kung saan higit 5,000 barangay ang walang daycare center. Dagdag pa niya, ang maagang simula ng edukasyon ay may malaking epekto sa tagumpay ng mga bata sa kanilang pag-aaral at kita sa hinaharap. Binigyan din ni Yee na ang paglalaan ng pondo para sa early childhood education ay pinakamainam na hakbang upang tugunan ang learning crisis sa bansa. Ang bata na may access sa early childhood education, mas mataas ang likelihood na makapagtapos hanggang college at yung income nila mas mataas. Ito yung best investment that assures us that as long as children receive quality early childhood care in the first years of life, talagang yung mga iba't ibang problema na naharap natin ngayon sa konteksto ng learning crisis, masosolusyonan. Hataw Balita ngayon. Target ng Department of Agriculture o DA na mailunsad ang Phase 2 ng 20 pesos per kilo rice program ng pamahalaan. Ayon sa DA, plano itong maisagawa sa buwan ng Hulyo sa Mindanao, partikular sa Zamboanga del Norte at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tiniyak naman ng National Food Authority na mayroong sapat na supply ng bigas ang kanilang warehouse para rito. Kahapon, nagsagawa ng Boodle Fight ang DA sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. kasama ng ilang mga bumili ng bigas upang patunayang maayos ang kalidad ng bigas na ibinebenta sa ilalim ng programa. So ngayon gusto namin pakita sa tao na okay na in general, okay ang NFA rice at sinama ko yung mga bumibili ng bigas dito sa ating salo-salo para sila mismo makatikim at hindi na ako magsasabi kung maganda ba o hindi kasi mahirap naman ako palagi magsasabi eh. Umakyat sa 2.6% ang ipinadalang pera ng overseas Filipinos noong Marso ng kasalukuyang taon. March 2025 na umabot naman sa $2.810 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Pinakamalaking ambag sa remittances ay mula sa Estados Unidos, Singapore, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Sa unang 3 buwan sa 2025, umabot sa $9.397 billion ang kabuuang personal remittances. Mas mataas ng 2.7% kumpara naman sa parehong panahon noong 2024. Hataw Balita ngayon. Nangako ang Pilipinas na magdadagdag pa ng mga Filipino peacekeepers sa United Nations missions. Ito ang sinabi ni National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro sa kanyang pagdalo sa United Nations Peacekeeping Ministerial Meeting sa Berlin, Germany nitong May 14.
Magdadagdag ang Pilipinas ng deployment ng isang light infantry battalion mula sa Armed Forces of the Philippines, one formed police unit mula sa UN Peacekeeping Capability Readiness System o PCRS. Magde-deploy din ang military observers at individual police officers para suportahan ang staff offices sa UN mission sa buong mundo. Ang UN Peacekeeping ay samahan ng mga member state na layong mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga tao sa buong mundo. The Philippines supports all efforts to revitalize and further strengthen peacekeeping missions. We are prepared to expand our participation and help shape the future of peacekeeping. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Amiel Pascual mula sa Dolu City, Taiwan. Tawan Tadyaho, good morning sa iyo, amigo. Good morning, Anya, sa ating mga kasambahay. Binatikos ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang imbitasyon ng United Kingdom kay US President Donald Trump para sa ikalawang state visit nito sa UK. Ito ang umahato na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Hindi sinuportahan ng United Kingdom o UK ang mga naging hakbang ni Canadian Prime Minister Mark Carney ng kanyang gobyerno laban sa mga planong gawing ika-51 o 51st estado ng US ang Canada. Kaugnay nito, personal umanong ibinigay ni British Prime Minister Keir Starmer kay Pangulong Trump ang isang liham mula sa hari bilang imbitasyon para bumisita sa London. Si King Charles ang kasalukuyang head of state ng Canada, bunga ng pagiging dating kolonya nito ng Britanya. Suot niya ang mga simbolo ng Canada tulad ng mga medalya, pagtatanim ng maple tree at pagtukoy sa sarili bilang hari ng Canada. Dagdag pa ni PM Carney, hindi kinatuwa ng mga Canadians ang ginawa ni PM Starmer, lalo na sa gitna ng issue sa soberanya ng bansa. Nauna na ring nangako si Carney na titindig siya laban kay Pangulong Trump. Layunin naman ni PM Starmer na palakasin ang ugnayan na pangkalakalan sa pagitan ng US at UK matapos ang pagkalas ng Britain sa European Union. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang seguridad at pagtaas ng budget para sa depensa. Samantala, madalas purihin ng Pangulong Trump ang British Royal Family. Ang kanyang ina ay pinanganak sa Scotland. Pumayag din si Trump na magkaroon ng bilateral trade agreement sa London ngayong buwan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Makakaranas ng matinding sama ng panahon ng plains at east coast ng Estados Unidos. May dala itong banta ng hail at panganib ng buhawi lalo na sa katapusan ng linggo. Ito ang umahato na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Nakataktang makaranas ng malawak at matagal na round ng mga bagyo sa mga bahagi ng Central at Eastern United States sa paparating na linggo. Nagsimula ang serye ng mga bagyo noong Miyerkules sa Nebraska at Dakotas bago ito lumipat sa Midwest at Ohio Valley. At ngayong weekend, inaasahang mapapasa ilalim na matinding banta ng panahon ang Great Plains. Inaasahang magkakaroon ng ilang sunod-sunod na round ng tornado weather sa tinatawag na Tornado Alley kung saan ang Texas, Oklahoma, Nebraska at Kansas ay posibleng maka-experience sa mapanganib ng mga bagyo sa loob ng 3 magkasunod na araw. Ang buwan ng Mayo ay kilala bilang peak ng tornado season, ngunit sa kasalukuyan ay hindi pangkaraniwan ang katahimikan sa rehiyon. Sa kabuuan, iisa pa lamang naiulat na makabuluhang tornado, isang EF2 rated na pagbuo. Ayon sa Storm Prediction Center ng National Weather Service, ang pag-overlap ng mga parameter ng severe weather tulad ng stability at shear ang nagpapalakas sa malawak at matinding banta ng panahon. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Balitang Amerika pa rin tayo, nagpataw ng sanctions ang Estados Unidos sa 6 na individual at 12 entities sa Iran. Buso nito ng patuloy na pagtupad ni US President Donald Trump na maximum pressure campaign sa Iran simula noong Pebrero. Ito ang humahato na balita ni Chrissy Rosas Chia.
Balita ngayon. Noong Miyerkules ay nagpataw ang Estados Unidos ng parusa sa 6 na individual at 12 entidad na sangkot sa paggawa ng mga bahagi ng ballistic missile sa loob ng Iran. Ang mga pinatawan ng parusa ay may kaugnay sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na nakabase sa Iran at China. Bahagi ito ng kampanyang maximum pressure ng administrasyon ni President Donald Trump laban sa Iran na sinimulan noong Pebrero. Patuloy ang pagpapataw ng mga sanksyon ng administrasyon ni Trump sa kabila ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran ukol sa nuclear program ng Iran. Ayon sa panig ng Iran, maayos na naging takbo ng pag-uusap, ngunit itinuring nilang hindi akma sa negosasyon ang pagpapataw ng karagdagang parusa ng Estados Unidos. Samantala, iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi yuyuko ang Iran sa sinumang nananakot sa kanila. Christy Rosa Sia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Makibalita naman tayo sa New Zealand. Nakapagtala ang New Zealand ng pinakamataas na rate ng pagpapakamatay ng mga bata sa 36 na bansa sa mundo at panghuli rin sa mental well-being ng mga kabataan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa panibagong UNICEF Innocente Report Card 19 na ang bansang New Zealand ang may pinakamataas na child suicide rate sa 36 na bansa na kabilang sa Organization of Economic Cooperation and Development o OECD at mga bansang miyembro ng European Union. Ang naitalang suicide rate sa New Zealand ay 3 beses na mas mataas kumpara sa karaniwang bilang. Ayon sa nasabing ulat, nasa ika-32 pwesto ang New Zealand sa kabuuang child well-being ranking at nasa huling pwesto pagdating sa child and youth mental health. Natuklasan din sa pananaliksik na isa ang New Zealand sa mga bansa na may pinakamataas na antas ng overweight at bullying sa mga bata. Nananawagan ng ilang eksperto ng agarang aksyon at pagpapalawak ng mga serbisyong tumutugon sa pangangailangan ng mga bata at kabataan. Hindi lamang sa larangan ng mental at emotional na kalusugan, kundi mula sa mga batayang pangangailangan tulad ng masustansyang pagkain, ligtas na pabahay at primary health at dental care. Ayon kay Chief Children Commissioner Dr. Claire Ahmad, nais niyang bigyang pansin ng Budget 2025 ng pamahalaan ang kapakanan ng mga bata upang agarang matugunan ang suliranin sa child and youth mental health sa bansa. Kabilang narito ang mga suicide prevention measures at mga programa laban sa bullying sa mga paaralan at komunidad. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 3 beses itinaas ng Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia ang babala sa paglalakbay sa Estados Unidos. Pinapayuhan ng ahensya ang mga biyahero na tiyaking naunawaan ang lahat ng mga patakaran ng Amerika bago magtangkang pumasok sa bansa. Ito ang humahatol na balita ni Danny De Lieva. Hataw Balita ngayon. Mula noong Abril, 3 beses nang itinaas ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT ang travel warnings para sa Estados Unidos. Bagamat nananatili sa exercise normal safety precautions ang travel advice level ng DFAT para sa mga Australianong balak magtungo sa US. Nagbibigay pa rin ang ahensya ng karagdagang paalaala. Ayon sa website na smarttraveler.gov.au, pinapayuhan ang mga biyahero na alamin ang iba't ibang US entry, registration, transit at exit requirements bago bumiyahe. Ang mga paalaala ay para sa lahat ng uri ng biyahero, maging sila man ay visa holder o sakop ng visa waiver program. Pinapayuhan din sila na laging magdala ng pasaporte o US-issued ID, lalo na kapag bumabiyahe sa loob ng bansa o sasakay ng domestic flights. Ang pagtanggi ng isang turista sa inspection ng mga electronic device, email, text message at social media accounts ay maaaring magresulta ng pagkakadeny ng entry sa US. Ang pinalakas na mga babala ay kaugnay ng patuloy ng paghihigpit sa border control sa ilalim ng Administrasyong Trump, lalo na matapos ang insidente ng 2 kabataang German tourists noong Marso. Hindi pinayagang makapasok sa Honolulu, Hawaii ang 2 teenager at pansamantalang ikinulong hanggang ma-deport matapos isailalim sa strip search. Pinaghinalaan ng US Customs ang border protection na balak ng mga turista na magtrabaho habang nasa US.
isang bagay na ipinagbabawal sa mga visitor visa holders. Bago pa man ang mga babala ng DFAT, naitala na ng US International Trade Administration o ITA ang pagbaba ng bilang ng mga Australian visitors sa US noong Marso. Bumaba ito ng 7% kumpara noong March 2024, ang pinakamababang bilang mula noong tumama ang COVID-19 pandemic. Ayon pa sa ITA, bukod sa Australia, kinakitaan din ng malaking pagbaba ng bilang ng mga biyahero patungong US mula sa Colombia, Dominican Republic, Germany, Ireland, Spain at Ecuador. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hahandugan ng free medical at dental check-up ang mga kababayan natin sa Madrid sa Spain sa May 28. Samantala, magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Dammam, Saudi Arabia mula May 30 hanggang 31. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magkakaroon ng libreng medical at dental check-up para sa mga kababayan natin sa Madrid at mga karating lugar nito. Gaganapin ito sa May 28, alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa Philippine Embassy sa Madrid. Ilan sa mga serbisyong ihahandog sa ating mga kababayan ay ang blood sugar check, patient examination, prescription of medicines, referral for x-rays at iba pa. Magsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa Dammam, Saudi Arabia mula May 30 to 31 sa Golden Tulip Corniche, Al Dammam. Ilan sa mga serbisyong ihahandog ay ang passport services, notarials, authentication of documents at civil registration. Paalala ng embahada, magdala ng sapat na cash para sa mode of payment. At para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Naglabas naman ng listahan ng embahada ng Pilipinas sa Oman ng mga newly arrived passports na ready na for release. Maaaring i-claim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng inyong resibo at lumang passport. Maaari namang makita ang listahan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Oman sa facebook.com/PHLINOman. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Southfield, Michigan sa USA sa June 21, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon sa Philippine American Community Center of Michigan. Ilan sa mga ipagkakaloob ay ang passport services, dual citizenship, notarials at civil registration. By appointment lamang ito kaya't mag-register ng maaga. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Chicago sa facebook.com/PH in Chicago. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dolio City, Taiwan, ako si Amel Pascual. Magandang araw, Taisen! Dahil sa kasalukuyang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nananatili pa rin sa The Hague, Netherlands, inaasang pansamantalang hahalili bilang alkalde ng Davao City ang anak nitong si Vice Mayor-elect Baste Duterte. Si Gladys Tawabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Landslide victory ang nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng lungsod ng Davao. Pero dahil imposible pang manilbihan bilang alkalde ang dating Pangulo, mababakante ang posisyon ng punong lungsod. Dili pwede nga mag-oath siya by Zoom or by kanang online kasi kailangan physically present yun ka. So, ang iyang presensya kailangan na siya. Okay ra tong sa proclamation. So, ang mahitabuan na law of succession. At dahil ang anak nitong si Sebastian Baste Duterte, ang bagong halal na Vice Mayor ng Davao, inaasahang siya ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng lungsod. Ang City Councilor naman na may highest ranking sa buong lungsod, ang magsisilbi bilang acting Vice Mayor. The Vice Mayor will be the acting Mayor. Then, ang bakante po dito sa Sangguniang Panglungsod, the highest ranking city councilor. Man na sila, i-rank pa man na namo na sila, no? Then, amo pang sa Comelec katong data jud nga, as of now, na may draft, pero di pa namo ikuan kay gihulat nato ang sa Comelec na
na data. So, acting vice mayor. So, nga na ang mahitabo. Ayon sa DILG Davao City, magiging permanenteng alkalde ng lungsod si Baste. Kung tatangging manungkulan, magbibitiw sa posisyon o mahahatulan sa kaso ang dating Pangulo. Mahitabo na nga mahimo ng permanent na ang as mayor na gyud siya full kung ang mo-arise na siya kanang permanent vacancy kung ang elected official kanang refuse to assume office and simbako mamatay, failure to qualify, fails to then ma-remove siya sa office or convicted, and then kanang voluntary resigns. Mao na siya ang mga nga kung mahitabo na siya so ma-full pledge na. Inaasahan ngayong June 30 ay mag-a-assume na sa pwesto ang mga nanalong kandidato sa katatapos lang na 2025 midterm elections. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nanindigan si Police Brigadier General Jean Fajardo na walang paglabag sa ginawa ang mga tauhan ng Bulacan PNP sa pag-aresto sa isang driver na tumatakbong mayor sa San Jose del Monte, Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Hataw Balita Ngayon. Nagtrending sa social media ang video kung saan makikita ang ginawang pag-aresto ng mga pulis sa isang lalaki sa loob ng sasakyan. Pilit na pinakikiusapan ang lalaki na sumama. Ngunit nagmatigas ito hanggang sa pusasanan ng mga pulis. Ang lalaki sa video ay driver ng isang tumatakbong mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay PNP spokesperson at regional director ng PRO3 na si Police Brigadier General Jean Fajardo, walang paglabag sa ginawang pag-aresto ng mga pulis. Inaresto ang lalaki matapos makakuha ng ebidensya ang PNP na sangkot ito sa pamimigay ng pagkain at election ballot sa araw ng halalan gamit ang sasakyan na may muka ng kandidato, bagay na labag sa batas. Ay sabihin niya, mali yung ginawa natin at gusto niya magsampa ng kaso, handa po ang PNP, lalo-lalo na po yung mga pulis natin. Pero isa lang po akong sasabihin ko sa inyo, paninindigan ko po yung ginawa ng mga pulis natin doon. Sinabi ni Fajardo na hindi siya natatakot at handa niyang harapin ang reklamo at akusasyon na ibinabato sa kanila ng tumatakbong alkalde. Po, ginawa po natin ebidensya yung mismong sasakyan po ng tumatakbong alkalde na malinaw po na nandiyan po yung kanyang mukha at pangalan. At ito rin po yung akto po na namimigay po ng pagkain on the day of the election. Nilinaw naman ni Attorney Imelda Panis, COMELEC Election Officer ng San Jose del Monte, na bawal gumamit ng sasakyan na may mukha ng kandidato, magpamigay ng mga special ballots at pagkain, lalo na at tapos na ang campaign period. Nagbabawal na po yan ng batas. Bawal na po mga kanya. Inaprubahan ko po yung pag-aresto dahil nga po, siya lang naman po yung may ganyan. Sumunod naman po yung mga ibang politiko. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ipinagbabawal ngayon sa provincial government ng Albay ang pagpasok ng anumang uri ng ibon na magmumula sa lalawigan ng Camarines Sur bilang maigpit na hakbang para makaiwas sa pagkalat ng bird flu sa lalawigan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Naglabas na ng kautusan ng pamahalang panlalawigan ng Albay hinggil sa mahigpit na pagbabawal sa pagpasok ng live avian species o anumang produkto may kaugnayan sa mga ibon mula sa Camarines Sur na maaaring pagmula ng sakit na bird flu. Batay sa Executive Order No. 27 Series of 2025 na nilagdaan ni Albay Governor Baby Glenda Ong Bongao bilang science-based sa biosecurity measures na layuning hadlangan na makapasok at kumalat ang highly pathogenic avian influenza sa buong lalawigan. Para na rin sa kaligtasan sa kalusugan ng mga residente at ng populasyon ng poultry. Simula nitong araw ng Sabado, May 10, nakaban na rin ang lahat ng pigeon racing activities o anumang aktibidad maging ang pagtawid sa bahagi ng Albay na sangkot ang mga ibon mula sa Camarines Sur. Kasama din sa pinagbabawal ang lahat ng domestic at wild birds gaya ng pato, gansa, kalapati, pugo, game fowls
at mga exotic birds. Gayon din ang mga avian products, mga balahibo, dumi o anumang kagamitan na kontaminado ng avian secretions. Hahanapan din ng full at valid documentation ng provincial quarantine checkpoints upang matiyak ang ligtas na pagbibiyahe ng poultry mula sa non-restricted areas. Ang ilang mga dokumento na kailangan ay mula sa Veterinary Health Certificate, Shipping Permit mula sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, Certificate of Origin at iba pang biosecurity documents. Naitala ang unang kaso ng HPAI Type A, H5N9 sa Kamaligan, Camarines Sur nitong April 30. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. 2 sa cremated remains ng 4 na overseas Filipino workers o OFW na namatay sa 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar noong Abril, iuuwi na sa Pilipinas sa susunod na linggo. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Inaasahang darating sa Dumaguete Sibulan Airport sa May 24 ang mga labi ng mag-asawang sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid. Ayon sa ina ni Edsel na si Hermosilla Adalid, inaayos na ang pag-uwi ng mga labi at dadalhin sa bais para sa burol. Isa rin sa pinagpipilian ay ang pagpapadala ng isang kinatawan mula sa bawat pamilya papuntang Myanmar. Ayon pa kay Ginang Adalid, sa May 21 ay formal na ito turn over sa kanila ang mga labi at personal na gamit ng mga nasawi. Ayon kay Ginang Adalid, ang kapatid ni Edsel Jess ang napiling pumunta sa Myanmar. Matatandaang ang mag-asawang guro sa Mandalay International School of Acumen sa Myanmar at nakatira sa ikasyam na palapag ng Building D ng Sky Villa, isang residential property na gumuho dahil sa lindol noong Marso 28. Natagpuan ang mag-asawa sa ilalim ng gumuhong gusali makalipas ang ilang linggo. Nakaplano ang libing ng mag-asawa sa unang linggo ng Hunyo pagkatapos dumating ang kapatid ni Edsel Jess mula sa Australia. Samantala, sinabi rin ni Ginang Adalid na ipinaalam na ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng mga biktima ng lindol na may ibibigay na tulong mula sa gobyerno kapag nakumpleto na ang mga kailangang dokumento. Alan Manansala, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang nawawalang slope protection materials na posibleng ninakaw sa isang proyektong katatapos lang gawin. Nawawala ang 17 individual plates at 30 pares ng plates and pins na humaharang sa wire mesh dahilan para humiwalay ito sa lupa. Bahagi ito ng pagharang sa lupa upang pigilan ang posibleng pagguho papunta sa kalsada. Ayon sa DPWH Cagayan de Oro City 1st District Engineering Office, nakita nilang wala ng slope protection materials matapos silang magsagawa ng inspeksyon sa Price Plaza Hotel perimeter fence sa Carmen Hill, Barangay Carmen noong nakaraang linggo. Tuloy pa rin, dinarayo ang Badikbek Hot Spring. Sa mga residente po at mga turista, mayroon daw kasi itong healing powers. Si Grace Doctolero, humahataw. Masarap naman. Parang maganda ang pakiramdam. Gamot ito. Lahat yung mga may kutis, ganun. Alam nyo ba na may lugar sa Benguet kung saan kusa talagang kumukulang tubig mula sa lupa? At hindi lang yon, pwede ka pang magluto ng itlog gamit lang yung init mula sa hot spring. Kaya tara, samahan nyo ako sa Daklan, Bokod, Benguet. Sa sobrang init ng sulfur spring dito, kaya niyang magluto ng itlog. Ilubog mo lang sa tubig, hintayin mo lang ng ilang minuto, lutong-luto na. Nakaagwa dito, pitak na, gadil, ti gadil, kanjay good. So timang ikat na. Iman idida mo kanya, kanak nga makakungan dito pang
Pangreyo mamabalin. Tama sa panasiguro di ako. Agupar kano kayat mo. Saka adumatiyan mo. Paglutuan ti itlog, no kayat mo. Diyan, hindi yan. Agas na talaga, piman. Kumukulong hot spring ang mga may sakit daw ay nagpapagaling. Totoo kayang may healing powers ang paglublob sa isang bukal na isa palang bulkan sa Benguet? Ang hot spring parang spa na gawa ng kalikasan. May benepisyo rin raw sa kalusugan. Pero imbis na mainit na tubig ang madaratan mo rito, kumukulong putik ang bubungad sa iyo. Ito ang Badigbek Sulphur Spring sa Benguet. Ang badagbag ay isang salitang Ibaloy na nangangahulugang bubbling o kumukulo na kung ano mismo ang nakikitang putik sa hot spring. Actually, marami naman po talagang benefits ang sulfur. Kasi di ba, it's naturally occurring, libre siya, lalo na kunwari available sa area ninyo. So, pwede nyo siyang binababad nga yung paa, pwede nyo siyang pinapanligo. Surprising para sa akin. Tapos, nung tinry ko binabad yung paa ko, kaya naman yung init. Masarap sa pakiramdam. Parang pwede kang mag-alone time dito. Ayon sa mga eksperto, ilan sa magandang epekto sa ating kalusugan ay nakakatulong sa ating blood circulation. Anti-inflammatory, good for joints, nagpaparelax ng muscles, pampababa ng stress at pampaganda ng skin. Kung ang iba'y pumupunta sa doktor para gumanda, ang ibang turista dinarayo ang hot spring sa Benguet para mag-glow up. Meron din kasi siyang antibacterial at antifungal na effect. So, kunwari sa paa, may mga kaliskis na nandyan, hindi natin sure kung fungal infection ba siya or talagang excess skin lang, maganda ang sulfur kasi at least binabakbak na yung top part ng skin kung nasaan yung mga fungi natin. Sa mga ibig pasyalan ang Badagbek Sulphur Spring, may environmental fee na 50 pesos bawat isa at ma-enjoy mo na ang all-in-one nature spa. Nakakapagbigay ginhawa na, may beauty benefits pa. Grace Doctolero humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 10 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po si UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 21, Talatang 4. Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw ng masama ay kasalanan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-16 sa buwan ng Mayo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Renton. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.